Hello guys, here we go again. We are here in our first day of October, and sa mga visual artist ay meron po tayong art challenge in this month every year. So naging tradition po to ng ating mga kapwa kaguhit. So ito po ang tinatawag na Inktober. So ang gagamitin natin dito ay pen and ink only. Wala po siyang kulay, black and white. Okay, so every day meron po tayong team na sinusunod or susundin. So dito sa first day ng ating challenge ay ang team ay dream. So sa Tagalog ay panaginip. So kahit anong illustration pwede mong gawin, and then iguhit natin sa ating maliit na sketchbook. So ang ginamit ko po dito ay Sakura Pigma Micron Pen and Ink, and then isang watercolor journal. So na merong 200 GSM yung kapal. So it doesn't matter naman kung anong papel yung gagamitin mo, as long as pen and ink yung magiging medium or material na gagamitin natin sa ating art challenge. So araw-araw gagawin natin to. Then i-share natin sa mga trupa natin, sa mga kaibigan natin yung ginawa natin. So whatever ano maging feedback nila, maging maganda man or maging pangit, o maging ang criticism nila hindi maganda, it's okay. Kung maayos, ayos din. So magiging inspiration natin dito ay yung ating mga mahal sa buhay. So ang pagguhit sa araw-araw ay nakakatanggal po ng stress, lalong-lalo na kung lagi kang pagod sa inyong trabaho. Pwede kang magbigay ng kahit 1 oras, 2 oras maybe, pwede. Kung hindi ka naman masyadong magaling sa pagguhit, kung hindi mo kaya yung mga realistic or realism na style, pwede kang gumawa ng doodles lamang, mga doodle. Okay, so kahit mga circles, squares, geometrical forms, whatever, pwede nyong gawin sa ating art challenge. Everyday, magagawa po natin. So, bukas, meron din additional challenge, then ibang team na po. So, everyday, ibang team yung susundin natin. Dito sa style natin, gumawa ako ng parang fantasy style. No? Hindi siya masyadong realistic. Yung strokes na gagamitin natin are a series of straight lines, curves, and hatching, cross-hatching. Doon. So, maraming technique ang pwede nating magawa sa isang illustration. Lalong-lalo na sa pen and ink. Yun. So, sa pen and ink naman, hindi naman kailangan itong ganitong model yung gamitin mo. Pwede kang gumamit ng mga simpleng ballpen lamang na itim ang kulay. Pwede rin. Kung trip mo naman yung makukulay na mga ballpens, pwede rin, as long as pen and ink yung gamit natin. Meron tayong mabibili sa mga school supplies, yung gel ballpen. Pwede rin yun, maganda rin yun. Ang problema nga lang sa mga ganung mga ballpen ay in the long run, in the long time, nag-fade po siya or nasisira yung kanyang texture. So kung meron kang budget, pwede kang bumili ng mga pen na katulad nito na medyo nagtatagal din yung kanyang quality ng inks, no? So mas maganda yung maging result. So kung meron ka namang para maprotektaran at meron kang spray na neutral na fixative ang tawag, ay pwede mo itong sprayhan kahit kunti lang sa ibabaw nito upang maprotektahan yung kanyang ink at saka yung kanyang papel, no? So hindi siya basta-basta mag-fade out. And then ang kagandahan na rin kung gagamit ka ng mga non-toxic na mga papel, yung mga hindi basta-basta nagkukulay yellowish, ano? Parang nag-yellowish kasi mostly kasi ng mga papel na mga na nabibili natin ay pag sa katagalan ng panahon ang kanyang kulay ay nagbabago. Okay, so pag maganda naman yung ink, nandun pa rin yung restoration. Alright, so kung gusto mong subukan ng ganitong challenge, maybe meron tayong makikita sa online ng mga post ng mga kapwa nating mga artist
yung mga team sa araw-araw na gagawin mo. So ngayong 2023, meron din tayong mga teams. Hindi ko na may pakita dito sa video natin. Maybe some other time. We will continue this challenge every day until we reach at the last day of this October. Let's see kung mag-improve yung ating mga gawa. Then, analyze natin kung saan tayo pwedeng mag-practice, ayusin yung mga dapat na mga strokes. Malaking tulong po yung pagkakaroon ng araw-araw na oras para mag-drawing. So, nakakatanggal ng stress, nakakapag-improve ng skills natin sa pag-drawing. Alright, so ganitong challenge, hindi naman kailangan na magaling kang maguhit o isa kang professional. This challenge can be done by any beginner or amateur artist. So, huwag kayong matakot kung may magsasabi ng masama o hamakin yung artwork nyo. Huwag nyo silang pansin. Just continue creating illustration that makes you happy. Anong happy ka dyan? Happy. Yun, nakaka-relax, relaxing. Mas maganda solo ka lang sa kwarto mo o sa lugar kapag relax ka mag-drawing. Okay? So, kagaya ko, mas komportable akong gumawa ng mga illustration kapag nag-iisa lang ako. Gumagana yung utak ko, mas maraming pumapasok na mga ideas in which nakakagawa tayo ng ilang mga illustration na pwede nating gawin or gamitin sa ating challenge this month. Okay? It's been a while din, matagal-tagal na rin akong hindi gumagamit ng pinan kasi mostly digital na yung ginagamit ko, but kakaiba pa rin yung feeling ng hagod ng pen sa papel. So mararamdaman mo talaga kaysa naman sa computerized digital, nasa pintab ka lang or display screen, hindi mo masyadong nararamdaman yung tunay, yung baga traditional na pagguhit. Kailanman hindi mapapalitan ng AI ang ganitong skill. This is a human interaction with the tools that you are going to use in our illustration. Alright, I was inspired by doing this sa mga kagrupo natin sa visual arts na almost every year ay ginagawa niya ang ganitong challenge. Ewan ko lang kung gagawin niya ngayon. Shout out kay Sir John Rey. Okay, from University of Eastern Philippines, Katarman, Northern Samar. So, meron din po kaming grupo doon na binuo para sa aming community, sa mga visual artist community. It's been an honor to be part of them and then continue sharing our skills and knowledge to each and everyone. Alright, so malapit na matapos yung ginagawa nating artwork. Ang size po ng ating journal is masyado lang siyang maliit. Parang nasa 6 by 4 inches lamang siya. So maliit na maliit, hindi masyadong malaki yung kanyang space para hindi tayo maubusan ng mga ideas. Pupunuin natin yung ating surface ng ating papel. Okay. So makikita natin sa illustration natin. This is a dream, isang panaginip. May isang lalaki, ayan, mayroon tayo isang mukha, lalaki po ito baka mapakabalaman yung babae, lalaki po siya, mahaba lang yung kanyang buhok. And then he was dreaming of something na lumalabas sa kanyang utak na kung ano-ano. So maybe this is a fantasy. I don't know what does it mean. Maybe she's screaming or something. Makikita natin meron ditong bibig. My stars. Some swirl, then may mga leaves, mga dahon. So it's up to you na lang kung paano nyo po ito i-analyze kung anong ibig sabihin. So kung ano lang po yung lumalabas sa aking isipan, ito yung aking iginuguhit. Alright, almost done na. Sa mga nanonood sa video natin, maraming salamat. At para i-continue natin yung ating ginagawa everyday, paki-hit na rin po ng like button at paki-subscribe na rin ang ating channel. Maraming salamat, and then sana sa mga kapwa ko artist,
continue, create amazing illustration, and share it to everyone on social media, to your friends, to your family. That is an amazing experience to be one of the artists like this. Thank you so much, guys. See you tomorrow.